Huwag! Pabaling-baling ang ulo ni Via habang nakapikit. Huwag! Malakas na sigaw niya kasabay ng kanyang pagbangon. Mama, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ng kanyang panganay na si Gladesa. Mariin siyang pumikit at nang dumilat ay nakangiting tumango sa anak. Oo naman nak, ayos lang si mama. Tuluyan ang bumangon si Via. Nilapitan ng anak at hinalikan sa noo bago nagtungo sa sala. Doon nakita niyang mag-ama niyang naglalaro. Napasandal siya sa hamba ng pinto at pinagmasdan ng kanyang anak na bunsong lalaki at ang kanyang asawa. Nawala lang ang ngiti sa kanyang labi nang maalala ang kanyang panaginip. Palaging ganoon ang laman ng kanyang panaginip. Masaya siya doon hanggang sa agaw buhay siyang tumatakbo palayo. Masaya na siya sa buhay na meron ngayon. Pero hindi maiwasan na sumagi sa isipan ko sino nga ba talaga siya. Saan siya nagmula? Sino ang mga magulang niya? O kung may kapatid siya? At kung bakit siya napadpad sa probinsyang to? Mama, sasama ako sa paglalako ng kamoting kahoy ha? Saad ng kanyang panganay, napangiti siyang ginulo ang buhok ng anak. Sigurado ka? Ayaw mo maglaro na lang dito? Kasama ang kapatid at mga pinsan mo? Nakangusong umiling si Gladesa. Napakunot naman ang kanyang noo at pinantayan nito. Bakit naman? Nagpapasaway ba ang kapatid mo? Malumanay niyang tanong. Hinaplos ang pisngi ng anak. Hindi naman po si Glenn ang problema eh. Ang mga pinsan mo. Pagkumpirma niya na nagpatango kay Gladesa. Palagi po nila akong inaaway. Ayaw po nilang kalaro kami ni Glenn, tapos si Lola. Sumisinghot na yumuko ang kanyang anak at hindi natapos ang sasabihin kaya niyakap niya ito. Shh, it's okay. Ayos lang anak. Sasama ka na lang kay mama at pagkatapos natin, tayo na lang ang maglalaro. Nakangiti niyang saad. Masaya namang tumango ang kanyang anak. Lingid sa kaalaman niya na hindi siya gusto ng pamilya ng kanyang asawa. Ramdam niya ang pagkadisgusto ng mga ito, magulang man o mga kapatid. Dong! Nasaan ang asawa mo? Ano itong sinasabi ng anak ko na ayaw daw pagbigyan ng asin kanina? Parang asin lang? Ang damot mo? Ilabas mo yan nang maipakain ko sa kanya itong dala kong asin ngayon. Malakas na sigaw ng kapatid ni Danilo mula sa labas ng kanilang bahay. Napabuntong hininga na lang si Via nang marinig yun. Kapatid yun ng kanyang asawa. Napipilitan siyang lumabas ng bahay dahil wala ang kanyang asawa ngayon. Sita! Tawag niya dito. Umismid ito at nagmarcha palapit sa kanya. Parang asin lang, ayaw mong pagbigyan ng anak ko? Angil nito at masama ang tingin sa kanya. Hindi naman sa ayaw kong pagbigyan. Sinabi ko na sa anak mo na naubusan kami at hindi pa ako nakakabili. Kaya nga binigyan ko na lang siya ng pambili kanina. Mahinahong paliwanag niya. Pero umiling lang ito at dinuro siya. Wala akong pakialam sa rason mo. Madamot ka lang talaga. Hindi ko alam sa kapatid ko. At ba't ka pinakasalan? Wala ka namang silbi. Pasalamat ka nga. At tinanggap ka namin dito, kahit dayo ka lang. Ayusin mo yung pag-uugali mo, kung ayaw mong ingudgud kita sa lupa. Nang bumalik ka sa pinanggalingan mo, impakta. Matapos yun, mabibigat na hakbang itong umalis. Nakagat na lamang ni Via ang ibabang labi. Napailing na pumasok sa bahay. Sanay na siya. Ilang taon na din mula nang mamulat siya sa lugar na ito, at hindi na bago ang trato sa kanya. Maayos ang pakikitungo ng mga tao noon sa kanya pero kalaunan, naging marahas na ang mga ito. Mabuti na lamang at nandiyan ang kanyang asawa. Maaruga ito, mapagmahal at hindi nagkulang sa kanilang pamilya. Maliban na lang sa mga kamag-anak nito at hindi naman siya nagsusumbong. Oh, ba't gising ka pa? Napangiti si Via nang maramdaman ng mainit na yakap mula sa kanyang likuran. Danilo, kanina ka pa ba? Kadarating ko lang. Pasensya na't ginabi ako na uwi, mahal.
Tumango siya sa sagot ng asawa, inalis ang mga brasong nakayakap sa kahumarap. Ayos lang, siguradong pagod ka. Kumain ka na ba? Gusto mong ipaghain kita? Hindi na, kumain ako bago umalis sa trabaho. Nakangiting sagot nito, niyakap ang mga braso sa kanyang bewang. Nag-usap pa sila ng ilang minuto bago nagpa siyang sabay na matulog. Pinuntahan pa muna ni Danilo ang mga anak bago bumalik sa kanilang silid. Ang mapayapang gabi, akala nila'y magtutuloy-tuloy na, ngunit hindi nangyari. Ano pang hinihintay nyo? Simulan nyo na! Hindi yan makakalaban at lango sa droga yan. Ilang gramo ba naman ang tinurok ng ugok na to? Nagtawa na ng mga kalalakihan, tuwang-tuwa sa kanyang kalagayan. Ipinilig niya ang kanyang ulo, nanlalabo ang mga mata. Para siyang dinuduyan. Parang lumulutang na hindi niya maintindihan habang nakatali ang magkabilang kamay at nakahiga sa malamig na sahig. Sigurado ka ba dyan? Hindi kaya tayo balikan ng pamilya niyan? Bakas ang takot na tanong ng isang lalaki. At kausap naman ito ay tumatawang hinampas ang kanyang pisngi. Kung malalaman nila, di ba? Nakangising sagot nito at nagsipulan na naman ang mga kasamahan nito. Mahina siyang napaungol para gumalaw, pero mas lalo lang siyang nahilo sa ginawa. Pakawalan niyo ako. Nanghihinang aniya. Walang lakas na tinadyak ang paa. Nagtawanan lang ang mga nakapaligid sa kanya hanggang sa naramdaman na lang niya ang maraming kamay na humahaplos sa kanyang katawan. Pilit siyang gumagalaw. Nilalabanan ng mga hawak ng mga ito. Ngunit kahit anong gawin niya, tila wala lang sa mga ito ang ginagawa niya. Huwag! Sigaw ni Via sabay upo. Hinihingal siyang lumingas sa paligid. Panaginip na naman. Isa lamang yun sa mga panaginip niya. Hindi niya alam kung parte ba yun ang nawawala niyang alaala o gawa-gawa lang ng kanyang imahinasyon. Mahal, ayos ka lang? May problema ba? Bumangon na din si Danilo at nag-aalalang hinalikan ng kanyang balikat. Ayos lang ako. Masamang panaginip lang. Bumalik na tayo sa pagtulog, maaga ka pa bukas. Tumango lamang ito at bumalik sa paghiga. Siya naman ay napatitig na lamang sa kisame. Hanggang sa sumapit ang haring araw ay dilat siya. Hindi na niya magawa matulog ulit. Kaya bumangon na siya para ipaghanda ng pagkain ng kanyang pamilya. Maagang umalis si Danilo. Kaya ang mag-iina na lamang ang naiwan sa bahay. Masayang nakikipaglaro si Via sa mga anak nang marinig niya ang pagtawag sa kanyang pangalan mula sa labas. Oy Via, inom tayo. Birthday ngayon ng asawa ko at may konting handaan. Saad ng kanyang kapitbahay sabay abot ng dala nitong pagkain. Naku, salamat, nag-abala ka pa. Pero hindi ako makakainom, Mare, sa susunod na lang. Naku, sayang naman. Pero sa susunod ha, bawal na ang humindi. Natawa na lamang siya. Dala ang pagkain, bumalik siya sa loob. Makalipas ang ilang araw, naging maayos naman ang pamumuhay ng pamilya ni Via. Hindi lang maiwasan na, matahin siya ng mga kamag-anak ng kanyang asawa. Hinayaan na lang niya dahil ayaw niya na ng gulo. Kahit pakating-kati ang kamay niya at hindi malaman kung bakit. Kumusta ang trabaho? Salubong ni Via sa asawa. Kinuha ang dala nitong bag at plastic na may lamang pasalubong. Maayos naman ang mga bata. Sagot nito at humalik sa kanyang noo. Nasa labas. Pauwi na rin ang mga yon. Ikaw, kamusta dito? Napangiti siya sa tanong ng asawa. Yumakap siya sa bewang nito. Katatapos ko lang maglaba at naubos din ang nilako ko kanina. Masayang sagot niya. Hinaplos nito ang kanyang ulo. Pasensya ka na, mahal, pero hindi mo naman kailangan na maglako ng kung ano-ano. Sapat naman ang kinikita ko sa construction. At kung may gusto kang ipabili, sabihin mo lang sa akin. Umiling siya dito. Hinila ang asawa at pinaupo. Walang problema sa akin na maglako. Ilang taon ko na din tong ginagawa kaya nasanay na ako. At masaya naman ako nakakatulong sa gastusin dito sa bahay kaya hayaan mo na ako. Wala nang nagawa pa si Danilo. Siya naman, inaayos ang merienda para sa asawa at mga anak.
Ano na naman ba ang ginawa mo? Puro kayo pasarap, habang ang kapatid ko naghihirap para buhayin kayo. Nanlaki ang mga matang tinakbo ni Via, mga anak. Pinapagalitan ng mga ito ng kapatid ni Danilo at pinapalo sa pang-upo, habang ang mga bata ay nakayuko at nagtaas baba ang mga balikat. Ano nangyayari? Tanong niya na makalapit. Mabilis na nag-angat ng tingin ng kanyang mga anak. Mama! Sabay na sigaw ng dalawa at yumakap ng makalapit siya. Ba't kayo umiiyak? Ano nangyari? Mga anak mo walang silbi? Inagawan ba naman ang anak ko ng pagkain? Ayan tuloy natapon. Nagsasayang kayo ng pera palibhasa, hindi kayo nagpapakahirap para sa paghanap buhay. Sigaw nito at dinuduro-duro silang mag-iina. Hindi po yun totoo. Umiiyak na sabi ni Glenn. Mariin itong nakakapit sa kanyang damit. Babayaran ko na lang kung ano nasira ng mga anak ko at kung ano natapon. Sana sa susunod sa akin kayo humarap. Hindi kailangan na pagbuhatan ng kamay ang mga anak ko. Ha! Babayaran? At saan kayo hihingi ng pambayad sa kapatid ko, mga inutil? Matapos yun, basta na lang itong tumalikod at umalis. Siya naman inuwi ang mga anak niya. Matapos bihisan, kinausap niya mga ito. Hindi niyo naman kailangan magbayad, mama eh. Hindi po kami may kasalanan. Si Alfred po sumagi kay Glenn. Siya yung lumapit. Sumbong ng kanyang panganay. Maliit siyang umiti sa mga ito at hinaplos ang pisngi ng mga anak. Gusto niyang umiwas sa gulo pero gulo ang palaging lumalapit sa kanila. Sa kabilang banda, ano nang balita sa pinapagawa ko sa inyo? Hanggang ngayon, hindi niyo pa rin mahanap ang anak ko? Anong silbi ng binabayad ko sa inyo? Galit na sigaw ni Don Cipriano. Inihampas ang hawak na tungkod sa sahig. Ang mga tauhan naman napapayuko na lamang at walang maisagot. Tay, huminahon ho kayo. Makikita natin si Ate Via. Huwag naman po sana kayo mawalan ng pag-asa. Pagsusumamo ni Vera sa ama, sinenyasan niya mga tauhan na lumabas muna. Ilang taon nang nawawala ang kapatid mo, Vera. Ilang taon na tayo naghahanap pero wala pa rin. Napaupo ang Don. Problemadong sinapo ang muka. Magiging maayos din po ang lahat. Makikita natin sa Ate Via. Sabihin mo yan sa inyong ina. Magmula nang mawala ang kapatid niyo, walang pahinga ng maayos ang nanay niyo. Kaya hindi mo ako masisisi. Kapatid ninyo ang nawawala. Hindi natin alam kung buhay pa. Tay! Pumasok si Chrissy at naiiling sa narinig. Mahahanap natin si Via, buhay man o patay. Hindi ko dapat siya hinayaan eh. Sana nagbatigas ako. Nagsisising saad ng kanilang ama. Puno ng pagsisising na payuko. Via anak, huwag mo nang ipilit ang misyong to. Masyadong delikado, hintayin mo na lamang iyong mga kapatid. Awat ng kanyang ina at umiling siya. Determinado siya sa gagawin. Tinignan niya ang kanyang amang seryosong nakatingin sa kanya. Kaya ko po. Hayaan niyo akong patunayan ko ang sarili ko. Hayaan niyo akong patunayan na nararapat sa akin ang titulong binigay niyo. Pero anak, hayaan mo siya, Wilhelmina. Malaki na ang anak natin. Gusto niyang patunayan ang sarili? Hayaan mo. Pero binabalaan kita, anak. Kapag pumasok ka sa misyong to, mahihirapan ka makalabas. Lalo na at mahigpit doon at hindi tayo basta-basta makakapasok ng mga tauhan. Bili ng kanyang ama, kaya lihim siyang napalunok. Naiintindihan ko po, tay. Handa po ako. Sagot niya at nilingon ng ina niyang umiling. Ngumiti siya at nilapitan ng inang nag-aalala para sa kanya. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Makakalabas po ako ng buhay at sisiguraduhin ko po yun. Pangako. Ate Emily, pahiram akong espada mo ah. Nakangising ani niya at hinaplos ang patalim. Via, lumayo ka nga dyan. Huwag mong gagalawin yan, sinasabi ko sa'yo. Banta ng kapatid pero hindi siya nakinig. Namamangha siya sa espada ng kanyang nakatatandang kapatid. Kausap niya ito sa video call ngayon. Kaya malaya siyang nakakalapit sa espada nito. Sige na, Ate Emily. Babalik ko naman eh. Ungot niya at hindi mawalay ang tingin sa patalim. No, Via.
layuan mo ang espada ko at baka hindi kita matansya, sa'yo ko yung gamitin. Oo na, ang damot. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Ayaw mo bang hintayin kami? Kaya ko. Sagot niya, kaya tumango naman si Emily. Kung gano'n, mag-iingat ka. Mama? Nabalik sa kasalukuyan ng diwa ni Via nang marinig ang pagtawag ni Gladesa. Kanina ko pa po kayo tinatawag, nakatulala lang po kayo. May biglang... Napakunot ang kanyang noo. Inalala kung bakit nga ba siya napatulala. Wala anak, ayos lang si Mama. Sigurado po kayo? Napangiti siyang tumango. Lumapit ang bata sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Hinahanap po kayo ni Lola, may ipapagawa daw po siya. Nagpatangay siya sa hila ng anak hanggang sa labas. At doon naabutan ng ina ng kanyang asawa. Nakahalukip-kip ito at nakataas ang kilay. May bisita ako bukas, pumunta ka sa bahay. Saad nito. Naramdaman niya ang paghila sa kanyang damit kaya yumuko siya. Mama, pupunta tayo ng bayan bukas, diba? Pabulong nitong Saad. Napakagat labi siya at tumango bago hinarap ang kanyang biyanan. May lakad po kasi kami ng mga bata bukas, Ma. Pwede mo namang ipagpaliban yan. Sa susunod araw niya na gawin. Sigurado naman ako na hindi importante yan. Nakataas noon itong Saad. Nakapamewang pa. Pero Lola, family day po namin bukas eh. Bukas lang po libre ang araw ni Papa. Si Gladesa ang sumagot at umingos naman ang matanda. Kakausapin ko ang papa mo. Kailangan ko ang mama mo bukas. Marami akong bisita kaya pupunta ka. Pinandilatan siya nito. Lihim niyang ikiniyom ang kamao. Susubukan ko po. Huwag mong subukan, gawin mo. Aba, anak ko ang nagpapalamon sa inyo. Pumunta ka sa bahay bukas nang mapakinabangan ka naman. Napabuntong hininga na lamang siya at hinila papasok ng bahay ang anak. Danilo, kumusta ang training mo? Tanong ng isa sa mga kasamahan niya. Bahagya siyang umiti at tumango. Maayos naman, salamat sa'yo. At napakinabangan ko din ang kakayahan ko. Aba oo naman. Nakita kita dati kung paano mo sinikap na maging sundalo sana. Ang kaso, pinigilan ka lang ng mama mo. Kundi sana matagal ka nang nasa serbisyo. Tinapik nito ang kanyang balikat. Tumango na lamang siya dito. Pauwi na siya nang may humarang sa kanyang daraanan. Napakunot ang kanyang noo. Nakangisi ang tatlong lalaki na naglalakad papalapit sa kanya. Ito na ba ang bagong recruit? Parang di naman to tatagal sa labanan. Saad, nang nangungunang lalaki at sa likod nito ang dalawa pa na nakangisi din. Hindi siya nagpatinag at tinaasan lang ng kilay ang mga ito. Anong kailangan niyo sa akin? Nawala ang emosyon sa kanyang muka. Maliit na humakbang paatras. Kami may kailangan sa'yo? Baka ikaw. Hindi ba? Ipapadala ka na sa magiging misyon mo? Kami lang naman makakasama mo. Bigla ay naging seryoso ang tatlo. Inilahad ni Officer Santos ang kamay sa kanya. Welcome to the team! Pagbati ng mga ito, kaya napabuntong hininga siya. Salamat. Inabot niya ang kamay nito, maging ang dalawa pang makakasama. Mama, hindi pa ba talaga tayo tutuloy ngayon? Nakangusong tanong ng kanyang panganay at napaupo siya para magpantay sila. Pasensya ka na anak ha, babawi si mama sa susunod. Tsaka may biglaan na lakad din ng papa nyo. Kaya sa susunod na lang tayo lalabas. Via! Ayusin mo na ang pagkain sa mesa at darating na mga bisita ko. Rinig niyang sigaw ng kanyang biyanan, kaya napabugas siya ng hangin sa kasinunod ang utos nito. Makalipas ang ilang buwan, naging maayos ang trabaho ni Danilo. Napupuri na rin siya at gustuhin man niyang sabihin sa pamilya ang trabaho hindi niya magawa. Nagdesisyon siyang ilihim muna ang trabaho niya. Kami nang bahala sa mga bata. Sumama ka na lang sa iba na mailigtas ang kababaihan. Utos ni Agent Garcia sa kanila. Nasa isa silang operasyon ngayon. Kailangan na mailigtas ang mga kababaihan, maging ang mga batang hostage ng isang sindikato. Officer Danilo,
ihanda mo ang sarili mo. Nagkatanguan sila ng katabi bago lumabas sa pinagtataguan. Mahigpit ang hawak niya sa baril habang maliksi ang mga matang inililibot sa paligid ang paningin. Mabilis siyang umiwas nang makitang pinapaputukan siya. Nakipagpalitan siya ng putok hanggang sa narating nila ang silid na puno ng kababaihan. Naging successful ang kanilang operasyon. Masaya siyang umuwi sa kanyang pamilya pero ang sayang naramdaman ay naglaho nang makita niya ang pamilya niya sa kanilang tahanan. Bilisan mo naman, ang bagal mo! Sita ng kanyang biyanan kaya naikuyom niya ang kamao. Kinokontrol ang sarili at hindi niya alam pero gusto niyang saktan ito ngayon. Bumuntong hininga na lamang siya at pinagpatuloy ang paghilot sa kamay nito. Ano ba? Ayusin mo naman! Napaigtad siya sa sigaw nito. Mabilis siyang napatayo at walang lingon na umalis at bumalik sa kanilang bahay. Hoy, Via! Bumalik ka dito! Mama, nagugutom na ako. Salubong ng kanyang bunso at napakurap siya. Sandali anak, magluluto na ako ng pagkain natin. Sandali lang ha. Mabilis na naging kilos niya. Halos buong araw siyang nasa bahay ng kanyang biyanan. Dahil sa dami ng utos nito, nakalimutan niya ang mga anak niya. Naikuyom niya ang kanyang kamao at mabilis na pinahid ang luhang bumagsak sa kanyang pisngi. Nagpaalam ang kanyang asawa na mawawala ito ng 1 buwan. Kaya wala siyang mapagsabihan. At ngayon mas lumala ang pagtrato sa kanya ng mga kamag-anak nito. Hoy Via! Pinapatawag ka ni Mama. Labhan mo daw yung labado niya at masakit ang likod. Sigaw ni Sita at nakataas ang kilay. Ba't di ikaw maglaba? Walang emosyon niyang sagot. Napaawang ang labi ng kaharap. Hoy! Sumasagot-sagot ka na ngayon ha. Susumbong kita kay Mama. Matapos yun, umalis si Sita. Binalikan niya ang ginagawang paglilinis ng kanilang bahay. Hindi niya matiis na sagutin si Sita. Sobra na ang ginagawa nito. Siya na halos ang gumawa ng lahat ng gawaing bahay. Mga utos ng kanyang biyanan maging ang paglalaba. Tama na. Ilang taon na siyang nagtiis at wawaksan niya na ngayon. Via! Lumabas ka dyan! Via! Malakas na sigaw mula sa labas ang nagpagising sa kanilang mag-iina. Nasa siesta sila ng hapon na yun. Parehong pupungas-pungas na bumangon. Mama, ba't sumisigaw si Lola? Nagkakamot sa ulo na tanong ng kanyang bunso. May utos na naman yata si Lola sa'yo, Mama. Pwede naman na iba ang utusan niya eh. Pero palagi ikaw nakikita. Reklamo ni Gladesa at napahiga ulit. Dito lang kayo, wag lalabas. Takpan niyo ang tenga niyo maliwanag. Biling niya sa mga anak at sabay na tumango ang dalawa. Via! Lumabas ka dyan, bruha! Sigaw ni Sita. Napipilitan siyang bumangon. Nang makalabas, nakita niya ang galit na ekspresyon nito. Napakunot ang noo niya. Inayos ang pagkakatali sa buhok. Bakit po? Magalang na tanong niya, pero napaatras siya nang biglang sumugod si Sita at hahablutin na sana ang kanyang buhok. Nanlaki ang mga mata niyang mabilis na umiwas at gumilid siya. Kaya ang ending, sumubsob si Sita sa lupa. Nagsisisigaw ang babae. Masama ang tingin na nilingon siya. Walang yaka talaga? Wala akong ginagawa. Depensa niya. Mabilis na tumayo si Sita at muling sumugod. Ngunit gaya na nauna, mabilis siyang nakaiwas. Dumiretso ang babae sa ina nitong nakatayo. Tumigil ka na, Via. Hindi na ako natutuwa sa ginagawa mo. Sita ng matanda kaya napangisi siya. Kayo po ang tumigil. Nananahimik ako sa pamamahay ko. Kayo ang sumugod dito. Sagot niya, nanlaki ang mata ng matanda at hindi makapaniwala sa kanyang isinagot. Abat sumasagot ka na nga? Palamunin lang kayo dito, anong ipagmamalaki mo? Nang gagalaitin itong sigaw, kaya napaatras siya ng sumugod ito. Hinawakan ito ang kanyang buhok at hindi niya naiwasan yon. Pero parang eksperto na inalis niya ang hawak nito sa kanyang buhok. Sumisigaw sa sakit ang matanda kaya tumulong na din si Sita. Kalmot at sabunot ang binigay nito sa kanya. Pero hindi siya nasugatan. Sa inis, tinulak niya ang dalawa at sabay itong bumagsak sa lupa at sumisigaw sa galit. Walang yakang babae ka? Sigaw ni Sita
Nagtaas baba ang kanyang dibdib sa galit. Napuno na siya. Hindi na niya kayang magtimpi pa. Umalis na kayo. Mula ngayon, hindi ko na susundin kahit anong utos niyo sa akin. May sarili akong pamilya at ganun din kayo. Pare-pareho tayong may binubuhay at may trabaho sa sariling tahanan. Parehong kumpleto ang katawan natin para magawa mga bagay. Kaya sana tigilan niyo na ang kakautos sa akin. Hindi niyo ako katulong asawa ko ng anak niyo. Kung hindi niyo yan marespeto, respetuhin niyo ako bilang tao. Matapos yon, pumasok siya sa loob ng bahay at nilakang pinto. Mula ng araw na yon, mas lalo siyang pinag-initan ng mga ito. Kaya kinausap niya ang mga anak na wag muna lumabas. Naging maayos sa sumunod na araw pero nagising sila isang araw at pinapalayas na sila sa sarili nilang tahanan. Layas! Wag na kayong babalik dito! Sigaw ni Sita. Sa likod nito ang mga kamag-anak na nakangisi. Mabuti nga na mapaalis yan. Dayo lang naman yan dito eh. Kung ano-ano pang narinig niya sa paligid, ngunit hindi niya yun pinansin pa. Pinagtuunan niya na lang ang mga anak, bit-bit ang konting gamit, at konting pera na naitabi niya. Mama, saan tayo pupunta ngayon? Hindi ko rin alam anak, pero basta magkakasama tayo kahit saan. Maliit siyang ngumiti at niyakap ang mga bata. Ilang araw nang nakalipas na padpad sila sa Maynila. Naging maayos naman sila na makarating doon. Nakahanap siya ng panandaliang trabaho sa karinderya at nagrenta sa maliit na apartment. Mama, masakit po ang tiyan ko. Sumbong ng kanyang bunso. Nag-aalala siya na nilapitan nito. Glenn, ba't ano nangyari? Ano ba nakain mo? Spaghetti po. Nagugutom na po kasi ako kanina, kaya kahit mabahaw na kinain ko. Saad nito. Napaawang ang labi niya sa narinig. Iniiwan niya ang mga bata sa apartment kapag nagtatrabaho siya. At sinasabihan na wag bababa. Kung nasa ng karinderya at hintayin lamang siya. Niyakap niya ang anak at humingi ng tawad. Lumabas siya saglit para bumili ng gamot. Naiwan ang mga bata sa loob ng apartment. Ngunit gano'n na lang ang panlalaki ng kanyang mata sa nakita na makabalik. Anong ginagawa niyo? Sigaw niya at umiiyak na lumingon ang mga bata sa kanya. Napatigil naman ang dalawang lalaki sa ginagawa at umayos ng tayo at hinarap siya. Mabuti at nandito ka na. Bibilihin namin tong anak mong babae. Walang gatol na saad nito. Naikuyom niya ang kanyang kamao. Anong sabi mo? Nagtatagis ang bagang na tanong niya. Ngumisi ang dalawang lalaki. Pamangkin nito ng may-ari ng apartment na tinutuluyan nila. Tinutulungan ka lang namin, hirap na kayo. Magiging magaan ang buhay nyo kapag binenta natin tong maganda mong anak. Tiba-tiba tayo dito. Tumatawang sagot nito. Nagngit-ngit ang kanyang ngipin sa galit. Tinignan niya ang mga anak na umiiyak pa rin. Sinanyasan niya ang mga ito, natakpan ang mga mata. Nang makitang hindi nakatingin ng mga bata, malalaki ang hakbang niyang nilapitan ng dalawang lalaki. Ang ngisi ng dalawang lalaki ay napalitan ng ungol sa sakit, tunog ng butong bali, at lagabog ng pagbagsak ng mga katawan nito sa sahig. Hinihingal siyang tumigil. Nandidilim ang mga mata niya. Kumurap siya at sa kanyang pagdilat, bagsak at namimilipit sa sakit ang mga ito. Nagulat siya sa nakita at napalunok siyang nilapitan ng mga bata. Naging mabilis ang kilos niya. Niligpit niya ang gamit nila at umalis sila sa lugar na yon. Ang araw ay naging buwan. Halos ubos na ang perang naitabi niya. Ilang buwan silang palaboy sa kalsada, sa daan na natutulog. Kahit takot ang mga anak, wala siyang nagawa. Kesa bumalik sa apartment na yon, mas mabuting ganito na lang ang buhay. At least magkakasama sila. Ilang araw pang nakalipas, ubos na sila. Na umabot na sa panlilimos para lang may makain. Isang araw, habang nasa kalsada, nakaupo sa gilid ng simbahan ng mag-iina. Nakayuko si Via at nagdarasal. Mama, may nagbigay po 100, may pambili tayo pagkain. Pauwi na sila sa kanilang tinutuluyan sa ilalim ng tulay. Nang pagtawid nila, ay may mabilis na sasakyan ang paparating. Ang ngiti sa labi niya ay napalitan ng kaba. Mahinang naitulak ang mga bata palayo, hanggang sa naramdaman niya ang pag-angat niya sa ere. Nakita niya ang kalangitan. Munting nagdarasal na sana
Hindi nasaktan ang kanyang mga anak. Bumagsak siya sa kalsada. Pikit ng mga mata. Rinig niya ang pagkakagulo sa paligid at iyak ng mga bata at tinatawag siya. Boss! Si Boss Via to, di ba? Via? Via! Huli niyang narinig. Bago tuluyan na kinain ng dilim ang kanyang diwa. Ano nangyari? Ayos ka lang ba, anak? Nag-aalalang tanong ni Doña Wilhelmina sa anak nang makarating sa ospital. Umiling si Nadine. Kahit may galos ito sa noo. At sino ang mga batang ito? Baling ng Donya sa dalawang batang magkayakap. Napakunot ang noo ng Donya at napaawang ang labi. Sino? Kanino mga anak ito? Hulaan niyo, Nay. Nakangising saad ni Nadine at nagkatinginan na mag-ina. I saw them, Nay. Si Via ang nabungko ng driver ko. Nasa operating room siya ngayon at ginagamot. Paliwanag ni Nadine samantalang ang kanyang inay hindi makapaniwala. Nakatakip ang dalawang kamay nito sa labi at nanlalaki ang mga mata. Oh my God! Via, bitawan mo yan. Saway ng nakatatandang kapatid sa kanya. Ngumisilang siya at tumaas ang kilay. Halika na! Hayaan mo na mga tauhan ang gumawa ng trabaho nila. Where's the fun in that? Naiiling na lang si Emily at sinanyasan ng mga tauhan bago tumalikod at umalis. Si Via naman ay walang buhay ang mga matang tinignan ng nasa harap niya. Ngumisi siya bago iwinasiwas ang hawak na espada. Bumagsak ang katawan ng lalaki sa sahig, kasabay ng pagulong ng ulo nito. Ang mga tauhan na nakakita naman ay bahagyang napaatras. Nagbalik na talaga ang walang awa nilang leader. Nang bumalik ang alaala niya, binalikan niya ang mga tarantadong nang molestya sa kanya. Mabuti at nandoon pa ang mga ito. Nagulat pa nang makitang buhay siya. Dahil ang akala ng mga ito, tuluyan siyang lumubog kasama ng barko. Malaki ang ngisi nang umalis si Via sa lugar. Magaan ang kanyang pakiramdam. Ilang taon na ang lumipas at ngayon nakabalik na siya sa totoo niyang pamilya. Naging mahirap nung una dahil wala siyang maalala. Ngunit naging matyaga ang kanyang pamilya. Hindi siya pinilit o minadali. Ipinakita ng mga ito kung gaano kasabik na makita at malaman na buhay siya. Hindi siya nagtiwala nung una. Pero lumipas ang panahon at nagbalik ang kanyang alaala. Isa siyang mafia queen, a ruthless one. Walang sinasanto at walang awang pumapaslang, lalo na kung malaki ang atraso sa kanya. Mama? Nilingon ni Via ang panganay. Ang walang ekspresyon niyang mukha nagkaroon ng buhay. Ngumiti siya sa anak nang makita itong nakasilip sa pinto ng kanyang kwarto. Tumayo siya sa pagkakaupo sa kama at nilapitan to. Anak, gising ka pa? May meeting po sa school bukas. Ang sabi po pinapatawag ang mga parents. Nakayokong sagot nito, yumuko din siya at pinantayan ng anak. Pupunta si mama, Pero po dapat kasama si papa daw. Pwede naman na si mama na lang pumunta. Pero si papa, matagal na din natin siyang hindi nakikita, mama. Kailan po siya uwi? Inosenteng tanong nito. Parang may bakal na humarang sa kanyang lalamunan. Hindi niya ito masagot. Amy! Tawag niya sa kanyang kanang kamay. Lumapit naman ito sa kanya. Boss, may kailangan ka? Sinamaan niya ito ng tingin. Napatikim naman ito at umayos ng tayo. Sorry po, boss. Bakit ba ang hilig mo magtanong ng obvious? Kaya nga kita tinawag kasi may kailangan. Tatanong ka pa. Ano na nangyari sa pinapagawa ko sa'yo? Wala pong balita, boss. Ang huling ulat, hindi pa muling umuuwi sa lugar niyo ang lalaki. Sagot nito at nagtagis ang kanyang bagang. 3 taon na ang nakakalipas ngunit hindi pa rin niya mahanap kung nasa ng asawa. Inutusan niya rin si Amy na balikan ng lugar para sana makausap ang lalaki. Ngunit ayon dito, hindi na muling bumalik ang lalaki matapos itong umuwi ng 1 beses. At hanggang ngayon hindi ito mahagilap. Pagkatapos ngayon, hinahanapan na siya ng mga anak niya. Via, paalis ka na naman? Tanong ni Emily. Napairap naman siya dito. Malalim na ang gabi. At sa pagkakaalam ko, bukas pa ang operasyon niyo kaya saan ka pupunta?
Ate, hindi na ba ako pwedeng lumabas na walang dahilan? Gusto ko lang mag-unwind. Magliwalaw saglit. Sagot niyang napabuntong hininga at ang kapatid naman niya ay napailing. Alam kong alam mo kung saan ka talaga tutungo. Hayaan mo na mga tauhan na maghanap sa kanya. Di ko alam ang sinasabi mo. Alis na ako. Tumalikod na siya. Kinaway ang kanang kamay sa kapatid na napabuntong hininga na lamang. 2 araw. Yun ang ginugol niya sa lugar. Para lang masiguro ng mga mata niya na hindi talaga bumalik si Danilo sa pamilya nito. Napatunayan niya yun. Dahil parang naghihirap na lalo ang pamilya nito nang makita niya. Nang makabalik siya ng syudad, ginawa niya agad ang trabaho. At sa operasyong yun, hindi niya inaasahan ang nakita. Si Danilo. Isa ito sa mga alagad ng batas. Nakauniforme, makisig ang dating, at malayo sa asawang nakilala niya. O baka naman, naghahalusinate lang siya. Hindi siya sigurado. Sa sumunod na araw, hindi niya inaasahan na makitang muli ang lalaki. Lihim siyang napasinghap, napakunot ang noo, at pilit na pinatigas ang anyo. Nakita niyang papalapit si Danilo. Kung nasan siya, may kasama ito at nag-uusap. Saktong pag-angat ng mga mata nito dumiretso sa kanya. Kita ang gulat sa mga mata ng asawa. Napahinto at awang ang labi. Hindi siya gumalaw at nagkatinginan sila. Via? Tawag ni Danilo nang makabawi. Naglakad ito palapit sa kanya at agad hinawakan ang kanyang pisngi. Ikaw nga, nasa ng mga anak ko? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nagkakamali ka. Umatras si Via at natanggal ang hawak nito sa kanya. Umiling si Danilo at humakbang palapit. Hindi. Kilala ko ang asawa ko. Alam ko ikaw yan, Via. Matagal kitang hinanap, kayo ng mga anak natin. Nasaan ang mga bata? Kasama mo ba sila? Bakas ang galak sa boses nito. Umiling naman siya. You got the wrong person. Saad niya? Sa katinalikuran ng lalaki. Saglit na natulala si Danilo. Pero na makabawi ay mabilis siyang hinabol. Sandali, miss! Humalo ang babae sa karamihan ng mga tao. Hanggang sa, hindi niya na ito nakita pa. Napahilamos siyang inilibot ang paningin. Ngunit hindi niya ito nakita pa. Oh, Danilo! Para kang pinagbagsakan ng langit at lupa dyan. Ano nangyari? Tanong ni Elton sa kanya at umiling naman siya. Wala ito, Kap. Ayos lang ako. Mahinahon niyang sagot. Tumango si Elton na tinapik ang kanyang balikat. Huwag mo i-pressure sarili mo. Alam kong kinakabahan ka sa magiging promotion. Magiging maayos din ang lahat. Ikaw pa? Ilang taon ko nakita kung gaano ka kasipag. Kung paano mo narating kung nasan ka ngayon. Kaya naniniwala akong ikaw ang mabibigyan ng promotion, Danilo. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Nang mawala si Elton, sumandal siya sa upuan at bumuntong hininga. Ipinikit ang mga mata, inaalala ang mga taon sa serbisyo. Tama ito. Malaki ang hirap niya na maabot kung nasan siya ngayon. Ang inspirasyon niya ang pamilya. Naniniwala siyang mas magiging malawak ang kaalaman niya kapag na-promote. Kapag nangyari yon, mas madali niyang mahahanap ang kanyang mag-iina. Pero sa nangyari kanina, hindi siya maaaring magkamali. Si Via ang kanyang nakita, ang asawa niya. Ngunit may nagbago dito. Walang emosyon, nakababakasan sa babae na nakita niya kanina. Kumpara sa kanyang asawa, na iba ang tingin kapag nakikita siya. Pero hindi siya susuko. Kailangan niya ulit itong makita. Lalo na, nang maalala ang sinabi ng kanyang ina. Nang tanungin niya ang mga ito kung nasaan ang kanyang asawa at hindi niya ito nakita sa kanilang tahanan. Sumama sa mayamang lalaki. Palagi ka kasing wala kaya naghanap ng iba. Nakaismid na sagot ng kanyang ina. Hindi totoo yan. Ano hindi totoo? Bakit? Kilala mo ba talaga ang asawa mo? Hindi, di ba? Kung saan mo pa yung napulot, tas inasawa mo pa? O ngayon ano? Iniwan ka. Sumama sa mas nakakaangat sa'yo. Nagsawa na siguro kaya yun. Iniwan ka. Saad ni Sita. Nakaramdam siya ng panlulumo. Alam niyang hindi niya lubusan na kilala na pangasawa. Ngunit naramdaman niya ang kabutihan nito. Nakita niya si Via noon
Nawala sa sariling naglalakad sa daan. Ang sabi ng mga nakakita, lulan daw ito ng sumabog na barko. At marahil sa aksidenteng nangyari, nawala ito sa sarili. Nakaramdam siya ng galit, ngunit hindi siya susuko at hahanapin niya ang mag-iina. Siya ang tutuklas kung nagsasabi ba ng totoo ang kanyang pamilya. Ilang araw ang lumipas, muling nagtagpo ang kanilang landas, but this time is different. Kasama si Officer Santos, nagmatsyag sila sa isang lumang gusali. Ang sabi ng kanilang informant na sa gabing yun, may magaganap na operasyon. Parte ng kanyang promosyon ng madakip at matugis ang sindikatong mahuhuli nila. Ngunit hindi niya inaasahan ang makikita sa loob. Gabi man, nakita niya kung paano pahirapan at patayin ng lalaki na dapat ay huhulihin nila. Ang salarin, si Via. Ang babae na nakita niya. Ilang araw na ang nakalilipas. Walang emosyon nitong pinatay ang isang lalaki na nakaluhod sa harapan nito. Tatayo na sana siya sa pinagtataguan nang pigilan siya ng kanyang kasama. Hindi tayo pwedeng makita, mapapahamak tayo. Hindi ito ang tamang oras, suminahon ka. Saad ni Officer Santos sa kanya. Nagtagis ang kanyang bagang. Ngunit bago pa sila makaalis sa lugar, nagulat na lang sila sa kanilang pagharap. Nandoon ang babae at nakangisi. Going somewhere, boys? Saad ni Via, habang pinaglalaroan ang nasa kamay nitong maliit na patalim. Hindi nakasagot ng dalawa. Kaya naman, sinenyasan ni Via ang mga tauhan para hulihin ang mga ito. Natagpuan na lang ni Danilo at Officer Santos ang kanilang sarili na pilit tinatanggal ang tali sa kanilang katawan. Pakawalan niyo kami! Nagpupumiglas na sigaw ni Santos. Matiim naman na nakatingin si Danilo kay Via. Hindi siya makapaniwala na ito talaga ang kanyang asawa. Ni minsan hindi niya nakitaan ang pagiging dominante ang babae. Ngunit ang babae na nasa harap nila ngayon, malayo sa personalidad na nakilala niya. Nasaan ang mga anak ko? Natigil ang usapan ni Via at Amy nang narinig ang tanong ni Danilo. Nakataas ang kilay na nilingon niya ang lalaki. Mariin itong nakatitig sa kanya. Anong gagawin natin sa kanila, boss? Ngayon, nahanap na natin ang asawa mo. Anong balak mong gawin? Tanong ni Amy. Saksi ito kung ilang taon na hinanap niya ang asawang si Danilo. At ngayong nakita niya na ito, ano nga bang gagawin niya? Umalis na kayo, ako nang bahala sa kanila. Utos niya dito, saka naglakad palapit sa dalawang lalaki. Ilang minuto ang nakalipas, silang tatlo na lang ang naiwan sa gusali. Kilala mo ang babae? Bulong ni Santos kay Danilo. Hindi siya sumagot at nanatili lang ang tingin kay Via. Nawala ang emosyon nito sa muka bago sila tuluyang nilapitan at kinalagan. Maang silang napatitig sa babae. Ginamit nito ang maliit na patalim para maputol ang lubid na nakatali sa kanila. You are free to go. Saad ni Via, saka tumalikod. Mabilis namang tumayo si Danilo at hinabol si Via. Sandali, mag-usap tayo. Hinawakan ni Danilo ang kanyang braso. Napabuntong hininga siya at humarap dito. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Meron, ang mga bata. Pag-usapan natin ang nangyari. Ano nangyari at bigla kayong nawala? Tumaas ang sulok ng labi niya. Pinakalma ang sarili. Walang kasalanan ng lalaki. Ang pamilya nito ang may kasalanan sa kanya. Bakit? Di ba sinabi ng nanay mo? Gusto ko marinig mismo sa labi mo kung ano nangyari. Kaya sabihin mo sa akin, ano ba talagang nangyari? Totoo bang sumama ka sa ibang lalaki? Mariin na pinagdikit ni Danilo ang labi. Hindi niya maituloy ang sasabihin. Tumaas ang kilay niya, namangha sa narinig. Yan ba ang sinabi ng mga kamag-anak mo? At naniwala ka naman? Bagak siyang natawa. Umiling naman si Danilo. Hindi ako naniwala. Alam ko hindi kita masyadong kilala pero naniniwala ako sa'yo. Ilang taon din tayo nagsama bilang mag-asawa.
Kaya kahit papano kilala kita. Maliban na lang kung iba talaga ang pagkakakilala ko sa'yo. Makahulog ang sagot nito. Sinamaan niya ng tingin ang kaharap. Umalis na kayo bago pa magbago ang isip ko. Banta niya. At muling tumalikod paalis. Ngunit hinawakan naman ni Danilo ang kamay niya na nagpatigil sa kanya. Paano kita makakontak? Gusto ko makita ang mga bata. Hindi pa sa ngayon. Umalis na kayo. Iwinaksi niya ang hawak nito at mabilis na naglaho sa kadiliman ng gabi. Ano nangyari sa lakad niyo? Bungad ng kanilang boss. Naikuyom naman ni Danilo ang kamao. Positive, boss. Pero hindi namin naabutan ng buhay. Ano? Paano nangyari? Tumikim siya. Mr. Ejercito is found dead on the spot, boss. Hindi namin alam kung ano nangyari. Huli na nang dumating kami. Nasa morgue na din ang kanyang katawan ngayon. Napailing ang boss nilang nakaupo sa swivel nito. Ito na nga bang sinasabi ko? Maraming kaaway ang suspect natin, kaya hindi ako magtataka kung naabutan niyo siyang wala ng buhay. Salamat, Santos. Saad ni Danilo nang makalabas sila sa silid ng kanilang boss. Umiiling na tinapik ni Santos ang kanyang balikat. Naiintindihan ko ang kalagayan mo. Pero sa susunod, hindi ako makakapangako na hindi ko siya huhulihin. Labag sa batas ng kanyang ginagawa. Sa ngayon magpapanggap akong walang nakita. Umalis si Santos at naiwan siya. Umalis siya na headquarters at umuwi sa kanyang bahay. Makalipas ang ilang araw, nagtagpo muli ang kanilang landas. Nakahalokip-kip na nakasandal si Via sa pader. Nasa ospital siya ngayon dahil sa engkwentro na nangyari sa nakatatandang kapatid. Nang dumating si Danilo, lumapit ito kay Elton at saglit pa silang nagkatitigan. Hi! Bati niya at nakangising kumaway. Hindi nawala ang ngisi sa kanyang labi. Kahit nilingon at inilingan lang siya nito. Hinayaan niya mag-usap ang dalawa hanggang sa magpaalam si Elton nang aalis na ang mga ito. Bago umalis, nilingon pa siya ni Danilo. Mag-uusap tayo pagkatapos ko rito. Saad nito sa kasumunod kay Elton. Kinabukasan, nagulat na lang si Via nang makita si Danilo sa kanyang harapan. Nasa lobby siya ng hotel at hinihintay lamang ang sundo. Mag-usap tayo. Saad ni Danilo. Tumaas lang ang kilay niya. Patuloy sa pagbabasa ng magazine na hawak. Paano nito nalaman na naroon siya? Busy ako. Kung ganun, kailan ka hindi busy? Via, hindi ko na kayang patagalin pa to. Mag-asawa pa rin tayo. Ayusin natin to. Pagsusumamo ng lalaki. Napaangat ang gilid ng kanyang labi. Tinignan niya ang asawa. Ilang taon din niya ito nakasama. Naging mabuti ito sa kanya at sa kanilang mga anak. Hindi ito nagkulang sa pagmamahal, maging sa pinansyal na pangangailangan nila. Mahirap man ang buhay, hindi ito nagkulang. Ngunit may parte sa kanya na hindi na kaya pang tanggapin muli ang lalaki. Masyadong masakit ang naranasan nilang mag-iina sa pamilya nito at sa lansangan habang wala ito. Papayag na ako makita mo ang mga bata, pero hindi mo sila pwedeng kunin sa akin. Para sa mga anak niya, gagawin niya ang magpapasaya sa mga ito. Via, hindi ko alam ang totoong nangyari pero gusto kong bumawi. Mas maayos na ang trabaho ko ngayon. Ayusin na natin to, please. Walang emosyon siyang umiling. Pagkuhay, tumayo. That's the only condition I can give you. Take it or leave it. Naiwan si Danilo na tulala. Hindi makapaniwala. Malayo sa Via na asawa niya noon ang kausap niya ngayon. Ramdam niya ang pagiging malamig nito. Ang sakit. Napayuko siya at sinabunutan ng sarili. Hey man, ayos ka lang? Inakbayan siya nang kararating lang na si Samuel. Mukha bang ayos yun? Sabat naman ni Gilbert. Umiling lang siya at tinungga ang hawak na alak. Dito siya dinala ng mga paa pagkatapos ng pag-uusap nila ng asawa. Kailangan ko ng tulong niyo. And that is? Si Samuel ang nagsalita at sinili pa ang mukha niya. Nagpangalumbaba ito. Kailangan ko malaman kung ano nangyari noon.
Bakit umalis ang mag-iina ko? Saan sila napunta? At ano nangyari sa kanila? Kung bakit iba ng pakikitungo ngayon sa akin ng asawa ko? Lahat. Kailangan ko malaman. Mabilis na pinahid niya ang nahulog na luha sa kanyang pisngi. Suminghot at lumagok ng alak. Huwag kang mag-alala. May kilala akong pwedeng gumawa niyan. Tinapik ni Samuel ang kanyang balikat. Dinamayan siya ng mga kaibigan na naroon. Wala ang iba dahil may kanya-kanyang ginagawa. Ilang araw ang nakalipas sa kanilang muling pagtagpo, hindi alam ni Danilo ang gagawin. Hindi siya makapaniwala sa nalaman, sa totoong dahilan kung ba't umalis ang kanyang mag-iina. Sa tulong ng mga kaibigan, nalaman niya ang tunay na naganap. Kung paano ang trato ng kanyang kapatid at ina sa kanyang asawa. Kung paano pinalayas ng mga ito si Via at ang kanyang mga anak. Patawarin mo ako, Via. Bulong niya, nangingilid ang luha sa mga mata. Umiling lang nang tingin si Via sa kanya at pinagkross ang braso sa dibdib. Tapos na yun, nangyari na. Hindi ikaw may kasalanan, kundi ang pamilya mo. Pumapayag na ako makita mo ang mga bata pero hindi pa rin magbabago ang desisyon ko at hindi mo sila kukunin sa akin. Oo, gagawin ko kahit anong gusto mo. Determinadong sagot niya. Gagawin niya ang lahat. Makasama lang ang kanyang mag-iina. Kinabukasan, napagkasunduan nila ni Via na magkikita sila ng mga bata. Kaya mula sa trabaho, pinuntahan niya ang address na binigay ni Via sa kanya. Namangha siya sa laki ng bahay. Naipilig ang ulo para matauhan. Dito po sir, hinihintay na po kayo ni boss. Saad ng isang tauhan at tumangulang siya at sumunod dito. Nang makapasok sa loob, saktong pababa naman ng tatlo. Naluluha siyang umiti nang makita ang mga anak. Papa! Sabay na sigaw ng dalawa. Halos takbuhin na ang pagitan. Nang makababa ang mga bata ay kaagad niyang niyakap ang dalawa. Sobrang higpit. Dahil na rin sa ilang taong pangungulila. Maraming tanong ang kanyang panganay katulad na lang kung ba't ang tagal niya, ba't ngayon lang siya nagpakita at saan siya nagpunta. Sinagot niya ito sa paraang maiintindihan ng batang isip nito. Pwede ba kita makausap? Napalingon si Via. Napataas ang kilay na makita si Danilo. Ang mga bata? Tanong niya at pinagtuunan muli ang papel na binabasa. Iniwan ko muna saglit. Gusto kita makausap. Determinadong naupo sa kaharap na upuan ng lalaki. Napabuntong hininga siyang binitawan muna ang hawak at hinarap ito. Ano naman ang pag-uusapan natin bukod sa mga bata? Tungkol sa atin, Via. Gusto kong bumawi sa'yo. Alam kong hindi ko na mababawi pa ang sakit na naidulot ng pamilya ko pero gusto kong bumawi kaya sana hayaan mo ko. Nailing siya. Tinitigan ng asawa na seryoso. Wala kang dapat bawiin sa akin, Danilo. Sa mga bata ka lang bumawi. Sa klase ng trabaho mo ngayon, hindi mo magugustuhan na makilala pa ako. Walang emosyon niyang saad. Napalunok si Danilo. Kaya kong tanggapin lahat. Minahal kita nun. Hindi dahil wala kang pamilya o mapupuntahan. Minahal kita dahil ikaw yun. Hindi ko alam pero simula na makita kita nun, nakuha mo na ang loob ko. Minahal kita. At alam kong naiparamdam ko yun sa'yo. Lahat ng nangyari sa atin totoo. Mahal kita, Via. Hindi nun masisira kahit ano pang malaman ko. Napangisi siya. Inilapit ang mukha dito. Paano ko sabihin ko sa'yo na isa akong killer? Nakita mo nun kung paano ako pumatay. Alagad ka ng batas. Sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Mapanuya siyang tumingin dito. Nagtagis ang bagang ni Danilo. Wala akong pakialam. Naniniwala ako may dahilan ka. Kung ba't mo yan ginagawa at ikaw pa rin ang babaeng minahal ko. Natawa si Via at tumayo. Puntahan mo na ang mga bata. O di kayo umalis ka na at may gagawin pa ako. Saad na lang niya at tumalikod dito. Walang salita naman na umalis si Danilo at huminga ng malalim at tumingala. Hindi siya magpapatinag. Kilala niya ang sarili niya. Hindi dapat siya nagmahal in the first place dahil sa mga ginagawa niya. Siya ang pinakahalimaw sa magkakapatid. Tanggap na niyang hindi siya magkakaroon ng sariling pamilya noon. Nang malaman niya sa sarili na
nagugustuhan niya ang pumatay. Doon siya nakakaramdam ng saya, lalo na sa mga taong halangang kaluluwa. Walang awa niya itong papaslangin, and killing has been her life. Kaya hindi niya maatim na madamay ang asawa sa lipunan ng kanyang ginagawa. Mama, si Papa po hindi pupunta ngayon? Tanong ng kanyang panganay habang nag-aalmusal sila. Hindi ko alam, anak. Ano bang sabi niya nung huli siyang pumunta dito? Wala po siyang sinabi, Mama. Pero Mama, napapansin po namin ni Glenn na malungkot si Papa. Bakit hindi po natin siya kasama? Asawa niyo po siya at Papa namin siya, diba? Bakit hindi po nakatira si Papa dito? Hindi mo na po siya mahal? Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Naluluha na si Gladesa at nakalabi. Anak, hindi niyo pa maintindihan ngayon. Pero pagdating ng panahon, maiintindihan mo rin ang sitwasyon namin ng Papa niyo. Via! Hoy! Ba't tulala ka na dyan? Untag ni Nadine at napairap siya at tinalikuran nito. Hoy! Hindi na mamansin. Kanina pa kami dito. Ano ba nangyari? Hindi mo man lang kami inalok ng maiinom? Ganyan ka ba tumanggap ng bisita? Sinamaan niya ng tingin ng kanilang kapatid. Oo nga naman. Ano ba kasing nangyari? Kahit ang mga pamangkin ko halatang malungkot. Hindi ba't nakita mo na ang asawa mo at nakakasama na ng mga bata? Ba't parang laki ng problema mo? Saad ni Wilma at may dala itong cake sa isang kamay. Napabuntong hininga siya, hinarap ang 3 kapatid at napailing. Ano bang ginagawa niyo dito sa bahay ko? Wala ba kayo ibang gagawin? Tanong niya sa mga ito. At bigla na lang kasi pumasok sa bahay niya mga kapatid na parang walang pintuan at kung saan lang sumulpot. Wala, kaya nga kami nandito eh. Makikichismis na ako sa'yo. Kayo ba? Sagot ni Vera at tiningala ang mga nakatatandang kapatid. Seriously, Vera? Ikaw kaya nagdala sa amin dito? Dinamay niyo pa ako, may date sana ako ngayon. Inis na sagot ni Nadine, kaya napakamot sa mukha si Vera. Hindi kita pinilit, no? Tsaka si Ate Wilma, sumama yan kasi nagkasabay lang kami ng labas sa village. Naghahanap ng cake. Alam niyo naman na hindi mabubuhay yan kundi makakain ng cake sa isang araw. Seriously? Magsialis na kayo. Ang dami ko nang iniisip, dumagdag pa kayo. Kaya nga kami nandito para tulungan ka. Ano bang problema mo? Saad ni Nadine at nangalumbaba sa kitchen counter. Kayo ang problema ko, kaya lumayas na kayo. Tutulong nga kasi kami. Alam naman namin na hindi maayos ang love life mo ngayon, kaya Operation, paano maibabalik ang tamis ng pag-ibig ni Ate Via kay Mr. Agent Danilo? Nakangising sabi ni Vera at tinaas pa nito ang kamay at nilapat sa kanyang dibdib kung nasa na kanyang puso. Mga kalokohan nyo, huwag nyong intindihin ang love life ko. May sarili kayong love life, yun ang atupagin nyo. Napailing na lang ang 3, sumusukong umiti. Basta, kapag kailangan mo kami, nandito lang kami no matter what it is. We are the queens of Eganya clan. No one messes with us. Nakakalokong umiti si Vera at naiiling ang mga nakatatandang kapatid. Ilang araw ang lumipas, hindi na pumalyas sa pagbisita si Danilo sa mga anak. Hindi maiwasan na magkita sila, magkatitigan, at sabay na napaiwas. Habang nasa trabaho, hinayaan niyang dumalaw si Danilo sa mga bata para makasama ang mga ito. Kampante naman siya, kahit naging matigas ang kanyang puso sa lalaki. Boss, anong gagawin natin dyan? Tanong ni Amy. Walang emosyon, na tinitignan ng nasa harap. Anong kasalanan niya? Balik niyang tanong. Umayos naman ang tayo ang katabi bago sumagot. Women trafficking, rape, at binubugbog ang mga kinakasama. Cut his thing and shove it into his mouth. Mariing utos niya at tumalikod at paalis na nang magsalita ang isang tauhan. Sigurado po kayo, boss? Mukha ba ako nagbibiro? Do I look like I'm just bluffing? Nakataas ang kilay na sagot niya. Napalunok ang mga tauhan niyang napaatras. Gawin mo na. Bago ko pa sa'yo gawin.
Saad niya, saka tumalikod na paalis. Gawin mo na lang. Good luck. Nakangising Saad ng kanyang kanang kamay bago sumunod sa kanya. Boss, sandali! Nang makauwi sa bahay, dumiretso siya sa silid ng mga anak. Hindi niya inaasahan ang nadaanan. Natutulog ang mga ito. Kasama si Danilo habang nasa magkabilang gilid ang mga bata. Hindi niya namalayan na may lumandas na luha sa kanyang pisngi. Kahit pa nakangiti siya, nang makitang gumalawang lalaki, mabilis siyang umayos ng tayo. Via, kanina ka pa? Umiling siya at umalis na lamang. Dumiretso siya sa kanyang silid at isasara na sana ang pinto ng may pumigil doon. Nakita niya si Danilo kaya kumunot ang kanyang nuot na paatras. Anong ginagawa mo dito? Gusto sana kita makasama. Hindi ko na kaya na palagi tayong ganito. Please, mahal. Ayusin natin to. Mahal na mahal pa rin kita. Hindi magbabago yun. Nangungusap ang mga matang Saad ni Danilo. Umiling siya at tinalikuran nito. Ngunit, napatigil din nang maramdaman ang yakap nito mula sa kanyang likuran. Hindi ako susuko. Kahit makulitan ka sa akin, hindi ako titigil. Magsisimula ako sa panliligaw sa'yo. Kaya ko maghintay, mahal. Ang huling naramdaman niya ay ang paglapat ng labi nito sa kanyang ulo. Bago nawala ang lalaki. Napapikit siya. Ramdam niya ang sinseridad ni Danilo. At alam din niya sa sarili na natitibag na ang pader na nilagay niya. Lumipas sa mga araw, hindi nga tumigil ang lalaki. Araw-araw ito may dalang bulaklak o kaya pagkain para sa kanila. Nakikita niya ang effort nito at na-appreciate niya yon. Kaya hindi niya namalaya na napapangiti na siya nito. Lalo na habang nakatingin sa kanyang mag-ama. Nang oras na ng pagtulog, nag-request sa mga bata na samahan nila ito. Na sinang-ayunan naman nila agad. Bago matulog, sabay na nagdasal ang mga bata. Sana po, maging complete and happy family na kami katulad noon, Papa Jesus. Amen! Parang may bumara sa lalamunan niya sa munting dasal ng kanilang mga anak. Pilit niyang iniiwasan ang mata ni Danilo. Ngumiti siya sa mga bata at hinalikan ng noon nito. Good night, mga anak. Sabay silang lumabas ng silid. Nauna siyang naglakad at papunta na sana sa kanyang silid. Pwede ba tayo mag-usap? Napatigil siya. Huminga siya ng malalim at sinagot ito. Huwag muna ngayon. Magpahinga ka rin. Naglakad na siya paalis, pumasok sa kanyang silid at sinara ang pinto. Ngunit, iniharang ni Danilo ang pinto sa kamay nito. Ano ba? Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi na niya na ituloy ang sasabihin. Nang sa kanyang pagharap dito, sumalubong ang labi nito. Napasinghap siya at nanlalaki ang mga mata. Hawak ni Danilo ang kanyang magkabilang pisngi at napapikit itong hinagkan siya. Itigil na natin to. Tuparin na natin ang hiling ng anak natin. Pakikiusap nito, hinalikan ang kanyang noo pababa sa ilong hanggang sa kanyang mga labi. Hindi mo naiintindihan. Pinigilan nito ang sasabihin pa niya sa pamamagitan ng halik. Shh! Tanggap ko, mahal. Kahit anong klaseng buhay na meron ka, hindi ako mangingialam, hahayaan kita. Handa ako sa anumang buhay ang kakaharapin na kasama ka at ng mga anak natin. Naluluha niya itong tinignan at umiling. Mapapahama ka lang. Ang mga bata ang intindihin mo, wag ako. Sagot niya. Hinawakan ang kamay nitong nasa pisngi niya. Paano naman ako? Paano tayo, mahal? Paano na? Naglumikot ang mga mata niya. Pilit siyang humihiwalay pero hindi siya binibitawan nito. Bago pa siya makapagsalita ulit, lumapat na ang labi nito sa kanya. Kontra siya noong una ngunit kalaunan bumigay na rin. Hinayaan niyang maramdaman ang pagmamahal nito. Ang pagmamahal na isinantabi niya. Hanggang sa hindi na alam ni Via kung anong sumunod na nangyari. Nakita niya na lang ang sarili na nakahiga sa kama. Kasama ang asawa niya at niroromansa siya. Kinaumagahan hindi niya naabutan ng asawa sa kanyang tabi. Ngunit sa kanyang pagbaba naabutan niya ito nakikipagtawanan sa mga bata. Inayos niya ang suot na roba sa katuluyang buwaba. Mama! Sabay na sigaw ng mga bata. Lumapit sa kanya
at yumakap sa kanyang bewang. Hinaplos niya ang ulo nito. Saka humalik sa pisngi ng bunsong anak. Ganoon din ang kanyang panganay. Good morning mga anak, maayos ba tulog niyo? Nakangiti niyang tanong. Magiliw na tumango ang dalawa. Umayos siya ng tayo at napasinghap ng maramdaman ng kamay na pumulupot sa kanyang bewang. Good morning mahal. Bati ni Danilo saka humalik sa kanyang ulo. Napatikim siya, pilit na lumalayo. Morning. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang pisngi nang maalala ang nangyari kagabi. Bumigay siya at ngayon hindi niya alam ang gagawin. Breakfast ka na, nagluto ako. Nakangiting paanyaya ni Danilo. Tumango lang siya dito at nginitian ng mga bata na nakatingin lang sa kanila. Boss, kanina ko pa napapansin na parang blooming ka. Iba ang glow, oh. Saad ni Amy at kinindatan pa siya. Sinamaan niya ito ng tingin. Manahimik ka na lang. Baka maisipan ko pang putulin yung dila mo. Napangiwi si Amy sa kanyang banta at binalik na ang pansin sa ginagawa. Kasi boss, iba talaga eh. May maganda bang nangyari? Hindi na natuloy ni Amy ang sasabihin nang biglang lumipad ang kutsilyo. Mabuti na lang nakailag siya at sa dingding yun bumaon. Sabi ko na titigil na ako, boss naman. Lumipas sa mga araw, nakapag-adjust na sila sa sitwasyon. Hinayaan niya ang sarili na muling ipagkatiwala dito sa lalaking kanyang minamahal. Mahal niya ang asawa. Hindi niya ipagkakailayon. Nakilala na din ng kanyang mga magulang si Danilo. Hindi niya alam kung anong sinasabi ng kanyang ama, na parang hindi ito mapakali. Ngunit kalauna nagtawanan na. Napailing na lang siya at hinarap ang kanyang nanay. Mabuting tao ang napangasawa mo anak. At mabuting ama sa mga anak mo. Napatango naman siya sa sinabi nito. Naku, yang tatay nyo? Nananakot na naman yan pero huwag ka mag-alala. Nagpapaalala lang naman yan. Ayaw niyang nakikialam sa buhay niyong may mga asawa na. Pero kapag nalaman niyang sinasaktan kayo, doon na yan makikialam. Napatango siya sa sinabi ng kanyang nanay at nagpapasalamat siya. Nagkaroon sila ng mga magulang na mapagmahal kahit pa sa klase ng larangan na kanilang tinatahak. Medyo nakakatakot ang tatay mo pero naiintindihan ko kung bakit siya ganun. Mahal niya kayong mga anak niya. Ginagawa niya ang alam niyang tama at makakapagpagaan sa buhay niyo. Saad ni Danilo. Nakangiti siyang tumango at ramdam naman nila magkakapatid yon. Strikto lang tignan ng kanilang ama pero pagdating sa kanila malambot ito. Ni hindi nito pinaramdam na kailangan nito ng tagapagmanang lalaki. Sapat na silang magkakapatid na babae. Mahal, maayos na ang baon ng mga bata. Mauna na ako, may meeting kami ngayon. Nagmamadaling saad ni Danilo at humalik sa kanyang labi. Sige, mag-iingat ka. Sagot niya, kinindatan lang siya nito at umalis na. Naiiling na lang siya at kinuha ang telepono at tinawagan si Amy. Ano nang balita sa pinapagawa ko sa'yo? Bungad niya at naglalakad na siya pababa ng hagdan. Confirm, boss. May anak nga na lalaki si Osaka at nandito siya ngayon sa Pilipinas. At ayon sa nakuha nating source, nandito siya para ipaghiganti ang nangyari sa kanyang ama. Nagtagis ang kanyang bagang. Inilipat sa kabilang tenga ang telepono. Uunahan natin siya. Saad niya at ibinaba ang tawag. Congratulations sa promotion, mahal. Bati niya nang ibinalita ni Danilo na napromote ito. Salamat, mahal. Para sa inyo to ng mga bata. Lumipas ang ilang buwan, hindi pa rin mahagilap punasan ng anak ni Osaka na siyang ikinabahala niya. Baka bumalik na sila sa bansa nila, boss. Hindi siguradong saad ni Amy, kaya napaayos siya ng tayo at sinamaan niya ito ng tingin. Kilala ko ang pamilya ng mga Osaka. Hindi sila susuko hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Kaya hindi kayo titigil hanggat di siya nakikita. Mariin niya ang utos at napahilamos sa kanyang muka. Ayos ka lang, mahal? Nag-aalalang tanong ni Danilo sa asawa nitong mga nakaraang araw. Ramdam niya ang pagkawala nito sa sarili at palagi itong abala. Ayos lang ako, may inaasikaso lang ako importante. Sagot ni Via
at may tinawagan na naman sa telepono. Napabuntong hininga na lang si Danilo. Naupo sa gilid ng kama at hinintay na matapos ang asawa. Gising ka pa? Gulat na tanong ni Via. Ngumiti si Danilo at nilahad ang kamay. Inabot niya yon at hinila naman siya palapit nito at pinaupo sa kandungan nito. Alam ko may problema, baka makatulong ako. Mahal, alam kong gusto mo akong tulungan pero kaya ko naman to. Mahal, naiintindihan ko kung di mo sasabihin. Pero kung tungkol sa pamilya natin, sana sabihin mo sa akin. Magkasama natin haharapin yan kahit ano. Napakagatlabi si Via. Napatingin naman doon si Danilo at napalunok. Mababaw niyang hinalikan ng asawa. Naalala mo na napanood mo nun? Yung tungkol kay Osaka? Ang taong may multiple cases? Hindi ba patay na siya? Kumunot ang noo ni Danilo. Alam niya na napag-usapan na nila yun dati. Napanood pa nila ito sa TV. Tumango siya. Isinandal ang ulo sa balikat ng asawa. Nandito siya sa bansa. Yung anak niya. At balak maghiganti. Hindi namin siya mahagilap. Hindi ko alam kung anong binabalak niya. Kailangan ko siyang maunahan bago niya idamay ang pamilya natin. Paliwanag niya sa nangyayari. At inintindi yun ni Danilo sa abot ng kanyang makakaya. Ngayon, magkasama nilang haharapin ang kahit anong pagsubok na dumaan sa kanila. Ngunit isang araw dumating ang araw na kinatatakutan nila. Nasalisihan sila ng kalaban at dinukot ang kanilang panganay habang nasa eskwelahan nito. Hindi mapakali si Via. Si Danilo naman nagtatagis ng bagang sa galit. Napatayo ito nang dumating ang kanyang tatay, mabilis na lumapit sa kanila. Ipinakalat ko ng mga tauhan. Sa lahat ng sulok na maaari nilang puntahan, my security team is also on the move. Tumango si Via. At nagpasalamat dito. Nagkatinginan sila ni Danilo. Lumapit ang asawa sa kanya at niyakap siya. Makikita natin ang anak natin, tutulong ako sa paghahanap. Ngunit dumaan ang ilang araw hanggang sa naging buwan, na umabot pa ng taon at hindi nila nakita pa si Gladesa. Boss, tama na! Awat ni Amy sa kanya, ngunit hindi siya nakinig at patuloy na sinasaksak ang nasa harapan. Wala siyang pakialam, kahit pa nagkalat na ang dugo sa kanyang katawan. Tama na, Via, ano ba? Tama na! Sigaw ni Emily at hinila siya palayo. Wala sila dito. At katulad ng nauna, ginawa lang ang hideout na to para lituhin tayo. Umiling siya. Hindi niya kinakaya ang nararamdaman at napaupo sa sahig. Hanggang sa napaiyak na siya. Naramdaman na lang niya ang yakap ni Emily. Ate ang anak ko. 1 taon na. Pero hindi pa rin natin siya nahanap. Hindi ko alam kung nakakain pa yon, kung naalagaan ng mabuti, kung hindi siya sinasaktan. Kilala ko yung mga Osaka hindi nila sasantuhin kahit bata. Shh! Via, mahahanap natin ang anak mo, magtiwala ka lang. Ngunit ang tiwala niya ay unti-unting naglaho. Ilang taon pa ang lumipas, hindi pa rin mahanap si Gladesa. Mahal, tama na yan, magpahinga ka na. Mauna ka na, may ginagawa pa ako. Sagot niya sa asawa. Ngunit hindi ito umalis at basta nalang kinuha ang papel na hawak niya. Mga report yon, galing sa kanilang mga tauhan. Bago at lumang mga report. Nagbabaka sakali siyang baka may nakaligtaan ng mga ito. Tama na! Tama na! Maawa ka naman sa sarili mo. Hindi matutuwa ang anak natin sa ginagawa mo sa sarili mo, Via. Halos di ka na matulog o kahit kumain. Maski sigla na papabayaan mo na. May isa pa tayong anak, Via, na kailangan ka. Kaya parang awa mo na. Ayusin mo ang sarili mo. Hindi lang ikaw ang nawalan. Lahat tayo ginagawa ang lahat para mahanap siya. Huwag mo sanang kalimutan, may pamilya ding nag-aalala sa'yo. Tumalikod si Danilo at naiwang nakatulala. Tuluyan ang bumagsak ang luhang kinikimkim. Walang nagawa si Via kundi ang umiyak. Akala niya wala na siyang luha na iiiyak pa. Ilang taon na. Pero hanggang ngayon, nangungulila pa rin siya sa anak. Nakalimutan niyang may isa pa siyang anak katulad ng sabi ni Danilo, na kailangan din siya.
Kaya kinabukasan, pinilit niyang maging maayos. Sinamahan niya ang bunso, kahit patahimik lang ito. Paminsan-minsan niyang kinakausap, at namalaya na lang niyang nakatulala na naman siya at umiiyak. Nang maramdaman ang kamay nito, sa kanyang pisngi, ngumiti si Glenn. Uuwi din po si ate, mama. Tahan na po. Saad nito. Nagbibinata na ang kanyang bunso. Pero malambing pa rin ito. At kamukha ito ng kanyang asawa. Ngumiti siya at niyakap ito. Uuwi ang ate mo. Bulong niya dito at nagdarasal na sana mangyari na yon. Via, anong ginagawa mo? Nilingon niya ang kapatid na nasa pinto. Inaayos ko lang ang damit ng anak ko. Siguradong maliit na ang damit na to sa kanya ngayon. Sagot niya, nasa kwarto siya ngayon ng anak. Via, alam ko ate, huwag ka mag-alala. Inaayos ko lang ang gamit niya, wala naman ako ibang ginagawa ngayon. Kung nasan man siya ngayon, sigurado ako na namimiss din kayo. Tumango lamang siya dito at maliit na ngumiti. Hanggang isang araw, hindi nila inaasahan ang balitang dumating. Birthday niya ng araw na yon, kaya naisipan ng kanyang pamilya na maghanda. Kahit pa ilang beses siyang humindi. Isang bisita, ang hindi inaasahan na dumating. Nagkaroon ng katahimikan nang pumasok ang isang babae. Napakaganda nito sa suot na red dress at halatang kinakabahan. Ang mag-asawang Danilo at Via ay hindi makapaniwala sa nakikita. Hanggang sa nawalan ng lakas ang tuhod ni Via. Mabuti na lang at hawak siya ng asawa. Ate? Ate! Sigaw ni Glenn at lumapit ito sa babae na nakangiti. Gladesa! Gladesa, anak! Siya naman ay nanghihina na lumapit. Naiiyak na ngumiti ang babae. Mama! Tuluyan na siyang humagulhol nang marinig yon. Mas lalong naging masaya ang birthday niya dahil bumalik ang kanilang anak. Puno ng iyakan at kamustahan ang lugar. Hindi siya mawalay sa kanyang anak. Na kahit sa pagtulog tinabihan niya ito. Mama, hindi na po ako aalis. Dito po ako, dito lang, pangako. Hindi. Baka panaginip lang eh. Baka nananaginip lang ako. Mahal, nandito na ang panganay natin. Ang laki na ng panganay natin at sobrang ganda pa. Aniya at nilingon ng asawang naluluha din habang nakangiti. Tumango lang si Danilo at pinahid ang luhang naglanda sa kanyang pisngi. Ano ba yan, ma? Dapat masaya tayo ngayon kasi birthday mo eh. Tama na ang iyakan at dapat masaya tayo, okay? Naluluhang saad ni Gladesa at pinahid ang luha at niyakap ang ina. Sorry po, ma. At ngayon lang ako. No, it doesn't matter anymore, anak. Ang mahalaga nandito ka na. Niyakap niya pabalik ang anak. Pinalapit niya ang asawa at ang bunsong anak. At nagyakapan silang lahat. This is the best birthday ever. Kinuha ni Danilo ang kanyang kamay at dinala ito sa labi nito. Bumalik ang sigla sa kanilang buhay mula nang bumalik ang panganay na anak. Ayaw na niyang tanungin pa ang kanyang anak. Hihintayin niya itong magkwento. Narinig niya kasing tinatanong ito ng kapatid pero ang sagot, ayaw na nitong pag-usapan na nangyari. Alam niyang hindi naging madali. Nakita niya ang mga peklat sa katawan ng anak. Kaya lihim na siyang naiiyak at yayakap na lang sa asawa. Darating din ang araw na magsasabi ang anak natin, "Wag muna ngayon." Saad ni Danilo sa asawa at niyakap ito. Masaya siya. Walang pagsidla ng tuwa na muling nabuo ang kanyang pamilya. Kahit paramdam niya ang kulang, hindi ngayon inalintana. Ang mahalaga buo sila, magkakasama at sinusubukang maging masaya. Lumipas man ang mga araw o taon, nanatili silang masaya. Naging hands-on si Via sa mga anak lalo na at bumalik sa pag-aaral ang kanilang panganay. At paunti-unti, ikinakwento na nito ang nangyari. At unti-unti din siyang nadudurog sa tuwing naalala ang mga yon. Ngunit natutuwa siya. Malakas ang loob ng kanyang anak. Bakas man dito ang nangyari, bakas din ang pagiging matapang nito. At proud siya sa katapangan ng kanyang anak.
Tumigil ka nga, Glenn. Wala nga sabi yon, magkaibigan lang kami. Sus, kung di pa ako dumating, nagtukaan na kayo dun eh. Glenn, ano ba, kadiri ka? Naiiling na lang ang mag-asawa sa kanilang mga anak. Nagkatitigan sila at sabay nang umiti. I love you, mahal. Madamdaming saad ni Danilo. Mahal na mahal din kita. Kayo ng mga bata. Sandali! Sali kami dyan! Sigaw ni Gladesa at tumakbo palapit sa kanila. Kasunod nito ang kapatid. Mahal na mahal ko po kayo. Ang cheesy! Ate, ang cheesy mo! Angal ni Glenn kaya natawa na lang sila at hinila ito payakap. Huminga ng malalim si Danilo. Nilingon siya at tinalikan ng noo. Nakangiting pumikit si Via. Sa wakas, natupad na ang gabi-gabi niyang panalangin. Ang mabuo silang muli. Ang makasama ang pamilya niya. Wala nang sakit at pagluha. Hindi mapagsidla ng tuwang nararamdaman niya. Sinubok man sila ng panahon, sa huli, nalagpasan nila yon ng magkakasama. The End.